Kung hindi mo pa alam kung paano mag-register ng Book of Accounts online, sa video na ito ay tuturuan kita. But bago yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito, mag-comment ka if nagustuhan mo ang content na ito, at kung may katanungan ka pa sa iyong isipan na gusto mong masagutan, i-comment mo dyan sa baba. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung paano ba mag-register ng Book of Accounts online, i-share mo na itong video sa kanila. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na malaman kung ano pa yung mga i-upload ko pa na contents, or makita kung ano pa yung mga na-upload ko na contents dito sa aking YouTube channel, scroll mo na or i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. At ngayon, samahan nyo ako, step by step tutorial ito, nang sa gayon makuha nyo talaga at makapag-register na kayo ng iyong Book of Accounts online. Halina't samahan nyo ako. Una natin gagawin is hahanap tayo ng search engine. So, pwedeng Safari, pwedeng browser, pero mas prefer ko is yung Google Chrome. At saka, search natin sa Google yung kanilang website na orus.bir.gov.ph dahil dito natin tapusin ang transaksyon ito. And, once nandito na tayo, and actually guys, sa hindi pa naka-watch ng aking vlog, so nakagawa na ako ng tutorial vlog patungkol sa digital TIN ID sa without existing TIN at saka may existing TIN. So you can just scroll down. So ngayon, focus muna tayo sa ating content which is Book of Accounts na pag-register. So kinakailangan mag-login muna tayo sa Orus. So kinakailangan yung registered email natin at saka password atin nang ilagay, and also yung CAPTCHA, and click natin ang login if tapos na tayong maglagay sa mga detalye. And kapag nakalagin na tayo, punta tayo sa secondary registration and i-click natin ang Book of Accounts. Actually, kung ano yung gustong transaction, meron pa dyan. Para kanino ba ang Book of Accounts at ano ba ang ibig sabihin nito? Para sa lahat po ng corporations, companies, partnerships, or persons required by the law to pay internal revenue taxes shall keep a journal and a ledger of their equivalents, such as subsidiary ledgers, simplified book of accounts. And kapag ano nyo dito, unang bungad nyo, wala nakalagay na register book of accounts. So ano ba yung pwede nyong gagawin? So ang gagawin nyo po is mag-email lang po kayo sa bir.gov.ph. At para pagka ilang araw po may makalagay na po na button na register book of accounts. So kung hindi po ako nagkakamali, so yan lang po yung gagawin nyo para maka-register na po kayo sa yung dapat po na i-register na book of accounts. At kapag nakita nyo na po yung button, so ang gagawin po natin is i-click natin ang register book of accounts. Kapag nandyan na po ang book of accounts na button, so, mas mabuti po kasi matapos na natin ang ating transaction ngayon. Kasi kapag wala pa, so kinakailangan natin mag-email. So, ang gawin natin is click natin yan at may lalabas dyan na ganito. At i-scroll down lang natin. And actually, hindi tayo makalagay ng add. So, ang gagawin natin is i-validate muna natin. Ang click validate. Ayan. Ayan, may nakita po tayong sa baba, business details. At para maka-click na tayo sa add. Ayan, so click natin ang add. Ito po yung book of accounts. So wala po tayong records to display kasi wala pa nga tayong nagawa. So ang gagawin natin is add row. At dito may nakalagay manual, loose leaf, or computerized. So sa atin, mas prefer natin ang manual. So, click natin kung anong type of books ang gusto nating i-register. So, click natin ang search. Ayan, napakarami po na pwede nating i-register na So, kapag natapos na natin, so, lagay natin ang quantity, ang volume, ang form, at saka validity period from what I mean, and also date of taxable year from, at saka taxable year 2. So kapag nalagay natin lahat ng detalye na kinakailangan dyan, so ang gawin natin is add books.
So, click natin. At saka, kung ano pa yung gusto mong ipa-register, click mo lang yung add row at saka continue kung tapos na. So, ngayon, dito na tayo sa attachments. Basahin natin. So, all documents should be uploaded either as PDF file or as a GPG or PNG image file. So, each document should not be larger than 25 MB. Kasi hindi siya ma-upload kapag more than that, no? So, for registration of loose leaf book of accounts, please attach the affidavit document attesting the completeness, accuracy, and correctness of entries in book and number of loose leaf or period of covered. So, ito pa yung dapat nating basahin yung 1, 2, 3. Okay, so may nakalagay dito kung sa loose leaf, may nakalagay din dito sa computerized books na mga ano yung dapat nyo malaman. So ngayon, sa pag-attach ng file, so i-upload mo lang dito sa upload files here at saka kinakailangan tama po yung size ng ating ina-upload para naman ma-accept po ng pagkatapos niyan, ang gagawin natin is i-click lang natin yung review at lalabas na po itong mga information na ito. And scroll down lang natin at i-click natin ang tatlong may nakalagay na box at saka next is submit application at lalabas po itong registration successful. Click na po natin yung okay at pagkatapos po nun is mag-take survey tayo. So at pagkasunod po niyan, punta tayo sa profile at saka scroll down lang natin, may makikita tayo sa end na volume 1 of 1 at saka yun, i-download lang natin ay makikita tayong itong papers na ito. So, ang dokumentong ito is kinakailangang i-print at saka i-ano po sa Book of Accounts para po sa legality. So, makikita naman po dyan ang registered name, registered business, type of book, book registered, quantity, volume number, date registered, date approved, PTU number, AC control at PTU AC date issued. So, nice po itong gawin. At kapag nagawa na po yun, is much better po. At yun po ang process kung paano natin i-register ang ating Book of Accounts online. Na sana'y meron kayong nakuhang aral sa content natin. And na sana hindi na sayang yung oras nyo sa pag-click ng video na ito. And kung meron akong mga hindi pa naisabi or mga kulang pa na mas nalaman nyo, so you can just comment down below para naman sa mga taong magko-comment dito is malalaman po na ganito pala yung mga dapat nila malaman. And actually, when it comes to BIR transactions, marami kasing mga nanonood sa aking mga vlogs, kaya hindi ko na sinayang yung opportunity to really take this and grab this to make a vlog. Kahit na medyo maubusan tayo ng laway for making a vlog, no? But then, I would not waste the moment, no, or the opportunity to help others. And because this is one way of helping also, one way of showing the gratefulness that I have na maraming mga taong nagsusuporta sa akin as of this moment, no. Kaya when it comes kasi sa BIR transaction, medyo mataas yung ating views. Kaya gawa-gawa tayo minsan ng mga vlogs. So, hindi man ako perfect. I'm not really perfect na vlogger to really help what are the things that makapag-complete talaga ng stimulate ng okay, ito ang ganda ng kanyang vlog, but this is what my way of sharing ano man dapat kong i-share. And I hope sa mga kakilala mo na hindi pa alam na kung nakita mo itong video na ito or vlog na ito na relevant or helpful yung mga information na nagawa, so you can just share this to them. And for your information, no, I am not a BIR personnel or affiliate na alam ko yung ano yung dapat mong malaman, no. So ako lamang po ay isang normal na tao na nakagawa din ng mga transaction iyon. And sa mga first hand experience ko, gusto ko ding i-share sa inyo
para naman makatulong ako, 'di ba? Kasi minsan kung gusto nating magtanong, so pupunta pa tayo sa pinakamalapit na BIR branch sa atin. So that's why I am making a vlog so that hindi na masyadong malayo yung pupuntahan ninyo at meron kayong idea. So what are the things to prepare? What are the things to know sa inyong transaction na gagawin? And when it comes to ano naman, yung mga digital tin ID, I had uploaded sa mga videos na kinakailangan yung malaman. So step by step process yon. Kasi yung mga information na gusto ko kasing malaman ng aking mga viewers is yung step by step. And there's a lot of people appreciating how I making it, or what I mean, how I deliver it. And marami namang nasabi na madaldal ako. Sorry naman po kasi I would like to really use the moment to share ano pa yung kinakailangan ng mga information. And sometimes, no, yung sobrang kadaldal natin or so kadaldal ko, very sumobra talaga yung mga merong mga jokes. So pasensya na po kasi it's one akong humor. And I hope that this video is nakakatulong siya sa inyong transaction. Lalo na sa mga nagtatanong, ano ba yung dapat kong gawin sa pag-register ng aking book of accounts, yung first time pa na hindi pa alam kung ano yung gagawin nila when it comes to registering the book of accounts online. So this vlog would be the best tool for for that transaction na para matapos na. And I would like to thank you for really supporting me in this journey, no, na road to 10,000 na tayo. Malapit tayong mag 10,000, and it's my pleasure to really continue making vlogs, informative contents, no, kasi it made me happy na marami akong mga natutulungan, lalo na yung mga information or what I mean vlogs ko na maraming mga nanonood, no. Na-shock na lang ako, ang daming views, ang dami palang mga tao na gustong makakuha ng IDs, ang dami palang tao gustong malaman ang ganitong information. Kaya na-realize ko na parang dito yung calling ko na magawa ako ng vlog. So salamat for that. And if you have questions in mind or kung ano yung pwede kong maitulong sa inyo, you can just comment down below kasi I will find way of paano ba ako makakatulong sa aking mga kababayan. Hindi man ako sikat na vlogger, hindi man ako sikat na content creator, o hindi man ako sikat na tagapag-deliver ng information, but in a simple way of helping, no. So ito yung pamaraan ko para makatulong din sa inyo, aking mga kababayan, lalo na sa mga job seekers, merong BIR transactions na kung saan really need nila ang information before sila mag-process. So which is also ginagawa ko kasi minsan napakahirap kapag wala kang alam. Kaya binibigay ko na yung paraan kasi naranasan ko na yung mga walang ideya na paano ko ito gawin to, ano yung mga process. Kaya ginawa ko na ngayon na ako yung mismo naging tulay. So that's it for today. Thank you so much for watching.